Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo. Ano magagawa kung wala talaga may pagmalaki? 'Di ba? Di mag-style dilawan na lang. Siraan na lang yung dating Pangulo na marami nagawa. Kada sisiraan ninyo, teka muna, may nagpakape yata. Hindi natin na ano. Thank you very much kay Nang na nagbigay sa atin ng 100 Hong Kong dollars. Meron pa ba? At eto si Gina Asis. Thank you very much, Gina Asis. Okay. Yun po yung style ng mahusay na presidente. Hindi mo na kinakailangan siraan yung mga dating presidente para mapatampok mo yung ginawa. Kayo, bukang bibig nyo mga Duterte, di ba? Hindi nyo alam, lalo nyo lang pinasisikat si Tatay Digong na sana tahimik na. Kung meron kayong ipagmamalaki, kaso nga, ang pinagmamalaki nila, planong magtayo ng ospital ng cancer. Yan ba ay naisip ni Digong? Magkakaroon ng patrol sa West Philippine Sea kasama mga kaalyado na US. Yan ba nagawa ni Digong? Paano? Wala pa nga. Magtatayo ng 1 million pa bahay. Taon-taon. Yan ba meron naisip ni Digong? O kayo nga, naisip nyo. Ang problema, nagawa ba nyo? Hindi nyo rin nga nagawa eh. Nagbayad ng utang si BBM. Kita nyo, binayaran na ni PBBM lahat ng utang. Utang nung ma-realize ng mga tao. Iniwan na Digong ang utang ng Pilipinas. 12 trillion. Ngayon po, 15 trillion. Wala pang 2 taon. Ayoko mag-likes, ayoko magpakape. Kinukundi na kita badong. Justin, baka ihabla ko ni Cheryl Cantoria sa human rights kasi pinahiya ko siya doon dito, Lods. Bordado DDS channel. Boss, nabalita mo ba na papakawalan ng mga preso na may kasong drugs at binigyan sila tig-isa ng metal cart para daw makapag-umpisa pagkatapos maghirap si PRRD ulihin na papakawalan. Yan po ang tatatak sa tao. Yung mga ganyan, di ba? Justin, yan. Wala na agad. Sir Badong, sabi kasi ni Cheryl Cantoria na isang nakapasok dito ulyanin kuno kayo at bitter kay BBM. Tanong ko lang, may pag-asa pa ba ang mga ngek-ngok na kagaya niya? Salamat po. Asan ba? Boss Badong, di ka pala sa boxing, 600k in the house, ay politics pala to. Laos na tayo, 600 na. Hindi, talagang slow, yung news pag Sabado at Linggo, slow talaga. Ipaliwanag nyo nga, 15 trillion na utang binayaran daw. Yun nga di ba? Hindi kasi nila naunawaan Akala nila binayaran na ni PBBM lahat ng utang ng mga presidente sa Pilipinas. Lahat po ng utang na yan, accumulation po yan ng lahat ng presidente. Kaya lang, kay Duterte, wala pong nagko-question sa utang ni Pangulong Duterte. Justified po. Nakikita kasi may proyekto, nakikita na may pinang-aayuda. Ngayon, walang proyekto, walang ayuda. Congrats, bumabata ng pangkape. Yan, grabe, bumabaha na value ng peso. Bumababa na. Gregory Boss, si Coach Bokbok ang magbabayad niyang 15 trillion yan. Ganyan niya kamahal si Bong. Bakit siya ba nagsabi? Siya nagpapamalita na binayaran na? Ugok talaga. Boss Badong, solid DDS OFW from Saudi. Bordado DDS. Yan. Boss Bads, pa-jacket po kay Gina Asis na nagpakape ng 36.99. Parang nalagyan ko na siya ng nadyaketan ko na yata siya. Teka lang, tignan natin. Nadyaketan ko na yan. Ganyan talaga pag konti views natin na bumabaha ng pangkape. First timer, boss.
Si Gina, baka munti si Vice Caballo. Yan. Boss Badong, anong tawag mo kay Coach Bukbok? Coach Bukbok. Bulubukbukin eh. Ang utak. Naayos niya na pagmumukha niya, ngayon utak. Naawa ko rin sa isa nag-comment sa akin. Stress na raw ako sa kakatanggol. Ang mga Duterte po ang pinakamadaling ipagtanggol. kasi ano pupunan nyo sa mga Duterte? West Philippines Sea? And sasabihin mo lang, nung panahon ni Duterte, tahimik dyan, di tayo binobomba eh. Paano nila sasagutin yun? Kasi ganito. Yun nga po yun no? Ang dami nyong pautot. May nalalaman pa kayong mga alyansa. Talaga, si BBM ang nag-create ng alyansa. Napasali niya yung US, Australia, Japan. Galing, no? Si BBM pala yan bumuo ng alyansa. Akala ko kasi US eh. Pasensya na. Boss Badong, anong tawag mo? Ayan, TY po Gina. 2 hours kausap ni Biden si BBM habol ng habol kay Biden. PRRD the best from Bisaya. Boss, di kaya nagduduruan lang ang China at Amerika. Alam niyo po mayayamang bansa yan, no? Pag apektado po yung ekonomiya nila, sasakripisyo po nila yung mga politics. Sa mga mayayamang bansa, ekonomiya una. Dito sa atin, wala tayong pinangangalagaan. Andito kahapon sa barangay, bago galera si Mayor Baste, Servisyon Local sa Badong. Nang TY po. Boss, baka bumili siya ng pampapogi sa nagtitindang di naman pogi. Ano masasabi mo sa biyahe ni PBBM sa America next week? Hindi na po katakataka, sabi nga ng mga tao. Sabi nga, di ba? Yung teorya nga natin, yung kung si Pangulong Duterte may build, meron siyang tinatawag na friends to all, enemies to none. Meron siyang war on drugs. Yan, alam mo yung ginagawa eh. Ito po, ang Pangulo po natin, walang ganun eh. Kasalukuyang Pangulo. Hindi mo alam kung saan ang direksyon ng Pilipinas eh. Pero meron po tayong binansag kung saan po direksyon. Ang direksyon po ng Pilipinas, lahat ng problema, lilipas din niya. Huwag nyo lang intindihin, lilipas din yan. Hindi po yung problema lilipas ha. Yung galit ng tao. Dati galit na galit pa tayo. Pag babiyahe na naman. Babiyahe ulit. Saan naman ang punta? Ganun ba? Lilipas lang yung galit eh. Boss, anong petsa ka punta? Siguro mga 11. Pupunta na ako riyan. Mabuti pa si ex-President Cory. Nagawa niyang wala nang maglalagay ng tinapay sa garap. Talaga ba? Ganun. Anong latest kay Ninyo B? Tagahatid ng chiching sa palasyo. Kalampagin ng Maharlika funds. Nasaan na? Nasaan na nga pala yung Maharlika funds? Lahat foreign investments, no? Matapos nila madaliin at bigyan tayo ng pag-asa na pwede tayo yumaman na bansa. Ako pinagtatanggol ko yung Maharlika fund eh. Kaya lang, by the way it looks, walang impact. Boss Badong, napanood ko vlog ni Sir Captain Dado. Ano ba plano ng DDS sa taong bayan sa araw ng kagitingan? Dapat daw po magkaisa ng taong bayan para mapababa na si Polboronic leader. Alam po ninyo, hindi po pinaplano yung mga ganyan, yung mga people power. Kasi lahat po nagplano ng people power, kusa po yan yung nasagad na yung mga galit ng tao. Hindi naman po kung minamasama yung people power, no? Pero yung mga dilawan kasi binigyan na nila ng masamang nadala rin po kasi mga tao sa people power, buhat po yung mga inupupo natin sa people power, mga walang silbi. Yung lilipas na yan, remark para sa ad ng SSS lang yan noon, Sir Badong. Yung walang mangyayari sa iyo, ayun, nabagsakan ng pobreng obrero ng bakal sa ulo.
Bok. Ano po ang masasabi niyo sa survey na mas mataas si BBM kay Sara sa trust rating tapos si speaker 70% plus pero sa ibang credible survey baliktad. Bakit kaya? Una, anong pangalan ng survey na yan? Kasi hindi ko nabalitaan yan. Kung hindi ko nabalitaan yan, baka survey lang nila yan. Ito po kasi, no, paulit-ulit ako rito, susulpot at susulpot po yung mga political survey. Parang mga ginagamit po yan na political ads eh. Ginagawa lang po nila survey ko, no. Pero dalawang survey company lang po yung napakatagal na, dekada na, nariyan pa rin. Ibig sabihin, sila po yung reliable. SWS tsaka Pulse Asia. Sa mga sa Pulse Asia po, yan po yung tunay. Yung mga hindi ko alam kung SWS yun o Pulse Asia, yung 88% ayaw ng Chacha. O sa lahat po ng survey na yan na ano. Tapos, bukod po dyan sa dalawa, may mga candidate po ngayon na natapos yung isang election, medyo credible pa sila. Makikita po natin yan pag 2025 at 2028, doon po natin makikita kung pwede na silang pagtiwalaan. Ganun po yun eh, true time. No? Ang dami ko na po nasaksihan na mga wala na ngayon. They are just good for one election kasi ginamit talaga sila. Survey company ko no, pero para paglingkuran lang. Kaya kung hindi ko nabalitaan yung nakatuto kasi ko sa lahat ng mga dyaryo eh. Lahat ng print tsaka broadcast media, meron po akong nakatutok po ako. Lahat po ng bago nilang balita nasa akin, meron po ako. Hindi ko po nababalitaan yung survey na yan. Hindi mo nga nabanggit kung ano eh, di ba? Okay. Sir, ngarag na mga vloggers ni PBBM mukhang laging galit. Ang hirap po kasi ipagtanggol. Galing ako dyan eh. Di ba? Paano mo ipagtatanggol yung sibuyas? Paano mo pagtatanggol yung taas ng presyo ng bigas? Nakita niyo yung paano ko pinagtatanggol? Babanatan ko lang si Kiko. Ano kasi ginagawa mo dyan sa Phuket, Thailand? Bakit dyan ka nagkukumpara? Mga ganun lang. Pero, ang hirap po talaga ipagtanggol. Kaya hanapan mo na lang yung butas si Duterte. Tignan niyo yung ginagawa nila. Hahanapan nila ng butas si Duterte. Tsaka automatic. May nakitang swimming pool sa Bohol, sa Chocolate Hills. Ay si Duterte nag-approve niyan. Panahon pa ni Duterte yan. Lahat Duterte sisi. Yeah? Naibulsa na yan lahat. Yung mga vloggers ni BBM, dapat balikan yung interview ni Boy Abunda kay Marcos, yung stand niya regarding sa WPS. Correct. Sabi ko magka-align talaga eh. Talagang bagay kay BBM yung continuation. Yung people power ni Cory, backward tayo ng 25 years. Palagay ko, boss, Dutch boy na pintura. Tumanda na lang. Habang buhay, di ba? Habang buhay, ako sa'yo'y naghihintay. Tumanda na. Boss Badong, may leeg ka dyan sa malayo ang cam mo. Stay put ka lang sa ganyan. Hindi ako sanay na maliit ako. Kaya alam, okay lang na maliit ako kasi may mga background ako. Inuga ko tong nangangawit kasi ko sa walang sandalan na upuan. At least ngayon may sandalan. Tindi, no? Wala nakakakita sa upuan ko, no? Ganun ako kalapad. Kaya yung tangang nagsabi na maliit ulo ko, bobo ka mo. Kinumpara niya siguro sa katawan ko. Pag nakita mo kung gaano ako kalapad, tanga-tanga mo. Naliitan sa ulo ko. Siguro kinumpara niya, laki. Akala niya siguro magkasinliit kami. Tanga-tangang puta. Nakita niyo ba itong upuan ko? May nakikita ba kayong upuan? Nakasandal po ako ngayon. Ganyan po kalapad yung aking yung aking katawan. Yung people power ni Cory yan. Boss Badong, may leeg ka dyan.
Magdasal na lang na mamatay. Grabe naman to si Ibarra. Boss Badong, ano tingin mo na mapapababa natin si Bangag sa... Alam niyo po, eto payo ko sa inyo. Huwag niyo pong problemahin yan. Hindi naman po tayo mga dilawan eh. No? Willing to wait. Kasi po kung pagpoproblemahan nyo, kailan siya alis, talagang mamumblema kayo. Enjoy lang natin yung ride. 'Di ba? Kantsawan natin. Alam niyo yun? Ang sarap-sarap ng ginagawa natin eh. Nagtumitingin tayo na ano na namang bagong kapalpakan. Natayuan ng swimming pool ang Chocolate Hills. Parang ano pa ang susunod na katatawanan natin sa gobyerno? Parang ganun. Hindi po yung poproblemahan nyo kailan aalis. Hindi po aalis yan. Kilala nyo ba yung pamilya niya? Kilala nyo ba tatay niya kung anong ginawa? Alam nyo ba kung bakit nagchat-chat? Kayo naman, no? Kontrahin lang natin ang kontrahin. Kala nyo ba bigla magkukusa yan? Hindi po yan. Wala po sa mana-mana yan eh. Wala po sa ano sabi ni Tatay Digong? 2 Marcos lang ang mahilig makialam sa konstitusyon. Yung unang Marcos, pinakilaman yung 1935 Constitution. Bumuo na 1973 Constitution. Yun. Pwede na siya mamuno habang buhay. Tapos sasabihin nyo yung anak, bibitaw. Yan ang pinakamalaking joke. Hindi po bibitaw yan. Wala po sa bokabularyo nilang mag-give up ng kapangyarihan. Lalo na naranasan nila paano mawala sa kapangyarihan. Kulang Boss Buds kaya mahina ang views. Solar eclipse kasi kaya pagkatapos dadami ulit ang views. Okay lang ako ng ganyan. Ano lang to, weekends lang. Wala po, huwag niyo na po problemahin yung mga views. Talaga pong ganyan. Okay. Hindi naman po tumutodo sa live eh. Marami po sa mga viewers natin nagre-replay. Mas marami po nanonood sa replay. Kaya okay lang po yan. Ikaw ba naman hindi maintindihan kung kailan ka magla-live eh. Teka lang ano lang kayo dyan. Tuloy-tuloy lang tayo. Mag-ano lang ako ng kape. Kasi parang kulang ako ngayon. Panay tulog ko ngayon maghapon magdabag. Parang ano lang, ma-refresh lang. Pangit ng Pangit ng sleep pattern. Paulit-ulit ako dyan sa lintik na sleep pattern na yan. Wala naman akong ginagawang aksyon. Di ba? Parang West Philippines silang yan. Paulit-ulit na binobomba. Kape-kape ulit. Siguro nakakasampung 3-in-1 ako maghapon. Grabe, no? The Boss Chill Vibes Channel, ang masabi ko sa lintik na opinion mo, utot mo. Kulang boss, yan. Grisostomo, yawa, kinukundi na kita. Si BBM pupuntang Planet Mars para makakuha na investors. Chill Vibes, high blood ka, lipat ka muna. Sino ba si Chill Vibes? Asan yun? Asan yun The Boss Chill Vibes? Wala eh. Wala rito eh. Ano comment niya? Hindi nag-appear dito. Mukha rin akong pera pero di ko pinagkakanulo si Badong kahit walang bayad, hours. Grabe naman yan 10 sachet na 3-in-1. Hindi naman, more or less siguro mga 7-8 ganun. O edi problemahin nyo na problemahin. Lahat kasi sila nakapokus sa Duterte, sa mga friends of Duterte, sa mga followers ni Duterte. Yun lang po buhay nila eh. Kinakailangan nilang continuous na may masiraan kasi once na tumigil sila sa paninira, wala po sila may pagmamalaking
tapatan, di ba? Sabihin nyo, oh, sige, tapos na kayo manira. Ano naman ang ginagawa ng presidente ngayon? Ay, walang usapang ganyan. Yung hindi lang nagawa ni Duterte, hindi na si Duterte. Pwede nyo nga ibalik sa kanila yan eh. Bakit hindi mahuli ng gobyerno natin ngayon? Bakit sinisisi nyo pa rin si Duterte hindi mahuli? Ayaw lang natin salbahin, di ba? Sako na gamitin mo, boss. Fake news ka sa black coffee without sugar, balik 3-in-1 ka rin pala. Nakakatamad kasi uminom ng black coffee. na bumili ako ng di ba, ng black coffee. Wala akong mga sugar tsaka mga rito sa creamer tsaka gatas, wala ako. Kaya pag naubos ko yan, yung kape, mga balot-balot yung kape ko eh. Yan, tsaka ala ko magba-black coffee. Pag hindi ko na gusto, takbo na ako sa SM. O kaya sa 7-Eleven. Boss Buds, mag-black coffee ka na lang. Wala. Makakatamad. Iniisip ko eto na lang yung enjoyment ko sa buhay. Hindi na po ako uminom. Kasi nakakatamad uminom na mag-isa eh. Yeah. Tapos wala na po akong never naman akong nagsugal kahit kailan. Never naman ako ng babae. Kaya, yan lang, kape na lang Independent at non-commissioned survey pala, Boss Buds. RP Mission and Development Foundation, Inc. Nationwide March. 79 trust rating, 76 approval rating. Sino kaya mga sinarvey nila? Ibig sabihin si Sara Duterte mas mababa sa kanila. Tama po yan, Boss Buds. Ngayon ko lang napagtanto na minamana ang kasakiman sa posisyon. Kaya habang nasa pwesto pa sila, binabago na nilang konstitusyon. Kaya babantayan natin ang ating konstitusyon. Kaya wag po kayong yung pag-iisipan nyo na paano, parang training yan na kinakailangan nyo magdusa muna. Alam niyo yun, yung may tawag diyan yung delayed gratification. Yung konsepto ng delayed gratification, mas masaya ka kung yung talagang yung galing ka sa pinaghirapan mo tong panahon na to. Kaya tayo ang saya natin nung first time kasi natin naranasan yung magkaroon ng Duterte presidency. Ang saya natin, ayaw na nating matapos eh. Thus, bumalik tayo sa BBM. Akala kasi natin, kahit sino pumalit, hindi na nila kayang sirain yung legacy ni Digong. Puta, 2 taon pa lang, durog-durog na tayo eh. Lagpas na sa 10 kutsara na asukal yung nakonsumo mo, boss. Tama po yan, boss, ngayon. Sa dami na naumpisahan, hindi na nila mapatapos sa dami. Kaya nga umaangal na nga ngayon eh. Sabi nung isa, yan bang golden age? Yung pala kay BBM iaasa na tapusin. Talaga? Sa dami na naumpisan. The Boss Chill Vibes channel at saka tigilan mo yung bisyo mo at yung mga illegal. Siguro dito hindi siya nag-appear dito kasi for lang to eh. Ayun, narito pala. Huwag kayong mag-iyakan. Nagtatanong lang ng mga lapok. Ano ba tanong niya? Ano ba tanong mo? Ulit ka na nga ng tanong. Hindi ko nakikita yung tanong niya eh. Ayaw pa nila mag-sign up. Kaser Buds na entertain pa kasi sila. The Boss Chill Vibes yan. Baka mag-ala Zelensky ang si Junior. Kawawa tayo.
Sa Pulse Asia po, sa Class D, 72% si Sara at 58% si BBM, the real survey. Tsaka wala pong kwenta yan eh. Halimbawa po, BBM tsaka Duterte. Magkaibang tao po si BBM kay Martin, hindi po na ipapasa yun. Kahit po maging popular pa si BBM, hindi niya kaya ipasa sa kanyang pinsan yun. Ano nga yun, ano ba yung tanong mo? Ano ba yung tanong niya? Yan ba yung tanong? Sabihin nyo nga po kung anong tanong niya nang masagot ko. Sanay kasi yan na 3 lang nanonood, kaya lahat ng comment niya nababasa. Sabihin nyo rito na marami nanonood dito. Ano tanong mo? Kung inulit mo na, nasagot ko na. Ano tanong niya? Sige, wag muna kayo mag-comment ha. Hintayin natin yung tanong niya. Ano tanong mo? Hindi ako babalik sa mga tanong mo. Importante ka naman, di nga kita kilala. Sige, pagbibigyan kita. Wag muna kayo mag-comment. Tanong niya muna. Ano yung tanong mo? Kala mo naman nakakatakot yung tanong mo. Ano ba tanong niyan? May nalalaman pang daming sinasabi. Vlog ko to eh. Alam nga namang hindi ako magsalita. Hindi ko nga alam na may tanong ka. Sino ka ba? Importanteng tao ka ba? Ayaw naman magtanong. Nak ng pupa. Walang katotohanan. Magtanong ka na. Wala nang nagko-comment to. Siguraduhin mo hindi ko masasagot yung tanong mo. Ha? Sana ma-research nyo ang projects na natapos, pati under construction na ini. Sangkatutak na po. Kayo na lang po mag-research. Hindi po namin kayo na kailangan eh. Hindi po namin kinakailangan na nakita po ng tao yan eh. Sosi Pahardo. Matagal na po namin dinidiscuss yan, paulit-ulit. Hindi po natin kinakailangan paulit-ulit. Ano ba tanong niya? Hindi mo naman pala kayang ulitin yung tanong mo. Kung kailan sasagutin yung tanong mo. Nangatwirang ka pa na salita daw ako ng salita. Hindi ko raw sagutin, hindi ko nga nabasa eh. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga kontrang tanong. Yung topic ko kanina, panay kontra yun eh. Boss, ni-reject si Bukbok Jared ng PCOO para maging paid troll. No wonder, one of these days, titirahin ni Bukbok si Marcos. Sino may sabi nun? Wala po akong inaatras ang katanungan dito. Baka pambobo yung tanong mo eh. Putya. Kala mo. Pa-importante pa ang pupa. Hoy, umurong na sungay mo. Wala na tayong magagawa dyan. Yun lang gusto niya na, yung marinig niya na, ayan, napasigaw ko si Badong. Ayan, taas ang report nila. Napaiyak ko si Badong. Magre-report na sa mga amo yan. Napaiyak ko si Badong. Tapos kukunin na ng amo niya yung caption. Mga utosan niya. Boss Baz, wala pa po yung Q&A nung dalawa mong huling vlog sa Pindot na TV. Wala pa ba? Sige, mag-upload ako mamaya. Alam nyo, nakahiwalay na ngayon na i-upload na lang. Ganun po ako katamad. Guys, pa-copy-paste nga yung comment niya kanina sa laptop. Caitlin, gusto lang maging relevant ng link na yan. Ma'am, iyak naman pala, lol. Oo nga, boss, waiting ako sa upload mo ng Q&A bitin eh. Ang tanong niya, boss, Buds, di daw kayang alisin ni PBBM ng mga DDS kasi hindi sinuportahan ng tao last rally. Last rally? Anong last rally? Yung kay Kibuloy? Hindi mo pala alam kung anong rally o rally ni Kibuloy. Wala pong ang maisog rally po. Serye po yan. No? Kita nyo po papaliwanag ko lang dito sa tao na to. Serye po yung maisog rally. Sinasabi po kasi, nariyan pa rin si PBBM. Walang epekto yung rally nila. Kita nyo po. Ang tanong ng mga tao, kailan yung susunod na rally, saan?
O alam nila iikot po yan sa buong Pilipinas. Hindi po yan isang people power rally na pagkatapos ng rally na yun, aalis na yung Pangulo. Wala pong ganun. Kaya ang susunod, kahit kaming mga vlogger na naroon, saan na susunod? O kala namin ang susunod sa Bulacan, yung pala sa Tagum. Pagkatapos ng Tagum sa Bulacan, pati sinasabi mo nariyan pa rin ng Pangulo. Pero wag niyo pong sabihin na walang epekto yan. Dahil habang nagrarally, ayaw man ng traditional media na pick upin, eh yung mga tao po, akala nyo yung mga participants lang doon. Tignan nyo po, yung coverage po ng mga rally, makikita nyo po ron, daan-daan libon nanonood. Ako, tuwan-tuwa ako eh. Sa mga ganun rally lang ako nakakakita na ang mga nanonood sa akin 100,000, 100,000. Ibig sabihin, yung epekto po ng mga maisog rally, hindi lang po dun sa mga umattend dun. Viral din po. Nakaka-attend din po yung mga wala dun. Nakaka-attend din po ng rally. Alam din po ng mga nanonood, mga OFW, nanonood sa Maynila, sa Quezon City, sa buong Pilipinas. Nakakasubaybay sila kung ano yung mga sinasabi ng speaker dun. First time po itong nagaganap. Dati po, kahit gaano kalaki yung rally, political rally, malaki lang yun doon, pero never po lumaki sa panonood sa mga TV. Ngayon po, ay sa TV, sa mga internet. Ngayon po, tuwing may maisog rally, tuwing may rally ang mga Duterte, grabe po, ang dami nanonood. Virtual. Hindi pala viral. Virtual rally po ang nagaganap, pambuong Pilipinas at lahat ng Pilipinas sa buong mundo kasali. Yun po yung epekto nun. Kaya, 88% ayaw sa Chacha. Kasi anti-Chacha rally po yun eh. Pilipinas is not for sale ay basically anti-Chacha rally. O tignan nyo kung hindi umepekto. Bakit 88% ayaw sa Chacha? Ngayon nyo sabihin na walang epekto. Tapos yun na yun, yung pala yung sasabihin mo na aatrasan kung katanungan mo. Walang katotora. Doon kayo matakot. Doon kayo matakot kasi virtual umaating yung mga pro Duterte sa mga rally. Pag may sinabi si Tatay Digong doon, naririnig ng mga Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. Bukod pa, no, sa kukunin niya ng media, ibabalita, bukod pa sa kukunin niya sa TikTok ng kahit sinong wala doon, ilalabas sa TikTok, ilalabas yan sa Reels ng FB, ilalabas yan sa YT. Na ano yung maliit sa YT? Yung shorts ng YT. Sabog na ang internet. Resulta, 88% ayaw sa Chacha. Yan yun. Dahil kakikinig dun. Magpakape ka, Crisostomo, kinukundin na kita. Boycott. Kap, hello. Late na di si Kap. Kailan kaya magrarally ang mga BBM Tamba vloggers with banner that says, we are for sale? Ayaw nyo naman tapatan. Reels sa ano yan sa FB. Sa YT, shorts. Yung kasi mabibilis magpakalat eh. May pakape offline doon. Total, ayaw mo pumunta sa live ko, Yowers Crisostomo. Boss Buds, kaya ako lagi nanonood at nakikinig kasi tumatalino ko araw-araw. Maraming salamat sa pang-uto, Emmanuel Maribeles. Sa TikTok, boss, briefs. Shorts at briefs. Alam nyo, maraming nanonood sa akin sa TikTok, 100,000, 100,000. Tinatamad lang ako mag-upload kasi wala naman, paano ba kumita yun? Ang dami ko pong 100,000 views dyan sa TikTok. Ang problema ko lang, paano ba kumikita dyan po? Siguro kung politiko ko, yung tatakbo ko yan, pwede mo magamit.
Ayaw mo naman akong bigyan ng oras, yawa. Wala nang tayo, yawa. Josepina Goso, thank you very much po sa $5 na pangkape. Davao Airport to Ecoland Terminal is 12 kilometers, 22 minutes by taxi. Ecoland to Tagum Terminal is 57 kilometers, 1 hour and 45 by bus. Yan, hi Caitlin. Hindi, makakarating na po ako sa Tagum. Ang tinatansya ko lang, dapat na kompleto ko, may payong. Bibili nga ako yung anong tawag doon, yung e-fan ba tawag doon? Kasi parang hindi ko kakayanin. BDC, hello po. Salamat to si Pina. Saan ba pwede na ang tawag panty? Ay hindi kaya Garin. Wag na raw magpanty. Oh, yan ha. Sa init po ng panahon, wag na kayo magpanty. Alam mo sa totoo lang, mga practical po yung tao nung araw, no? Ang Pilipinas sobrang init kaya ang bahay natin, bahay kubo, tagus-tagusan sa bahay kubo, eh. 'Di ba? Tagus-tagusan po yung hangin, eh, kaya komportable, pati kasuotan natin, nakabahagan lalaki. Yung mga babae natin, nakasayang nga, pero walang pantaas. Kasi ang init eh. Panay tayo nakahubad. Inadapt kasi natin yung Europeans eh. Ako lang ang umati ng rally na pag sobrang init, uwi na ako sa hotel. Pati bubong, di ba? Napaka-practical lang ng araw eh. Pati kasuotan natin, puta, nakabahag lang eh. Mahaba ba leg ko ngayon? Hindi ko alam kung ano nangyari. Hindi, alam nyo kung bakit. Nakasandal po ako sa upuan ngayon. Kaya nakaka-relax tayo. Yung dun sa pwesto ko rin sa kama, talagang nakaganon na ako eh. Nakabaloktot. Orlando Bautista. Ano na naman ako, no? Gumanon naman ako kunwari. Natutuwa ako na may liig na ako. Yawa, walay pante. Manimaho, bahay. Yan. Yan ang tanong ko. Sige nga. Bakit yung mga lalaki? Ayan, total, nariyan tayo sa mga kasuotan eh. Bakit yung mga lalaki nakahubad na rin lang tapos may bahag pa? Mga Pilipino nung araw, bakit kinakailangan pa nila ng bahag? Komportable na yung hubot-hubad, di ba? O kasi nung araw, ang mga Pilipino natin, dalawa trabaho, di ba? Is either ikaw ay it's either ikaw po ay mangingisda, pero yung pangingisda natin, yung ano lang, yung maraming isda sa mga ilog eh. Yung nakalusong ka rin, pero yung sisibatin mo lang or mga ngaso. Okay. Alam nyo kung bakit? Kasi kung walang bahag, imagine niyo may nahabol kang usa. Di ba? May sibat ka, habulin mo yung usa eh. Maraming siit sa kagubatan. Sasabit yun. Sasabit yun. Napaka-practical eh, di ba? Pag nangingisda ka naman, habang nangingisda ka, baka mapagkamalampain. pag wala kang bahag, puta, baka mapagkamalampain yung makagat ng isda. Ayun po yun. Eto tanong. Bakit yung mga babae nakahubad pantaas? Wala pong bra, wala pong pantaas yan eh. No? Sobrang init sa Pilipinas eh. Pero ang haba naman ng saya. Bakit po mahaba ang saya? Hindi nila iklian din yung saya. Total, wala nga silang pantaas. Alam nyo kung bakit? Para hindi langawin. Walang panty, di ba? Kinakailangan mahaba saya mo para mamoblema yung langaw. Paano niya? Para hindi langawin. Very practical. Ganun po talaga eh. Practical po mga Pilipino nung araw. At dahil po dyan sa walang kakwenta-kwentang joke na yan, tayo po ay magpapaalam na.
Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Bukas uli. Dito pa rin sa inyong paboritong sino ba may sabi, kung hindi ako corny, 'di naging komedyante na ako. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyung panlipunan, Badong Aratiles po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat.